It was a very, very good year po in terms of modernization sa Bureau of Immigration. Kasi marami po tayong milestones na na-achieve po ngayong taon. Lalo itong recent lang na ating milestone, yung pagkuha po, pag-procure ng mga electronic gate na nailatag po dyan sa NAIA Terminals 1 and 3 sa tulong po ng NNIC. At naglalatag din po tayo, nag-procure din po tayo ng mga e-gates for all the international airports. So yan po ay isa sa mga talagang ikinatutuwa po ng ating puso kasi malaki po yung magiging improvement yan doon sa pila po natin sa immigration areas at makakahabol na po tayo doon sa teknolohiya po na ginagamit ng ibang bansa. Ma'am, speaking of e-gates nga po, no, kasi mga Filipino travelers natin ay usually ang comments nga nila parang sa ibang bansa lang nila nakikita yung mga e-gates at sa departures area pa, no, hindi lang sa arrivals area. So matanong lang po, sino na po ba ang pwedeng gumamit ng mga e-gates natin sa departures area? Parang nabanggit po na initial rollout ay limited pa lang po ang mga international air travelers na pwede gumamit. Yes, initial rollout po yung mga OFWs. Sunod po natin inaano sa rollout yung mga foreign nationals na nandito po on long-term visas. So yung mga residente po dito, mga nagtatrabaho dito, and other registered foreign nationals. So yun po ang target ng ating electronic gate. Ang goal po kasi natin is kalahati ng operations natin, papalitan po ng electronic gate from the usual manual counters. Pero ma'am, ano po, since yung mga e-gates na to, 'di ba ang usual process kasi sa sa immigration is pipila, tapos pupunta sa counter para mag-undergo ng questioning sa immigration officer. So mawawala na ba yung process yung yung usual process of questioning ng immigration officer kapag may kapag full implementation na itong mga e-gates? Hindi naman po sa atin po. Ang e-gates ay ginagamit po para i-facilitate yung biyahe. Yung mga wala pong problema halimbawa sa dokumento. So kung walang problema sa dokumento, dire-diretso na po yung passenger. But if halimbawa meron pong derogatory record or any other red flag, hindi po bumubukas yung gate at kung may derogatory record po, may personnel po tayo na naka-assign upang siya po ang mag-check ng document ng individual po na parang nireject ng gate na hindi po pinagbuksan ng gate dahil may nakitaan po ng derogatory record. Miss Dana, so far mula po nung na-install itong mga e-gates at nagamit na, kumusta po ang performance so far? So far so good po. Kita po natin ang bilis tsaka ngayon po kahit bata, kahit senior nakakagamit na kasi wala nang ibang mga inilalagay pa bukod sa pasaporte, saka picture, yun na lang po, wala nang mahaba-haba pang proseso. So, nakakatuwa, nakita ko isang video bata, siguro mga 12 yun, siya yung gumagamit. So, ibig sabihin nun, very, na siya, easy to use at saka, very friendly na siya even for senior citizens. Miss Dana, kailan po ba ito planong ilagay pa sa ibang terminal ay like sa Terminal 1? Meron na po sa T1 natin. T1 and T3 each have 12 arrival e-gates. Yan po yung initial natin na pinapaandar ngayon. And then for other international airports po, nakasalang na rin po yung procurement for that. Okay po. Okay, Ma'am Dana. Well, tayo naman, minsan lang tayo makapag ibang bansa. Yung mga katulad nating mga ordinary Filipino traveler, minsan lang tayo makapagbakasyon. Yes. So, yung mga waiting time ng immigration for travelers, tumatatak talaga sa tao na kung gaano sila katagal nag-intay sa mga pila sa immigration counters. Ako po personally, before, I think this was 2 years ago, pag NAIA Terminal 3 International, medyo matagal-tagal ang pila. Pero kapag NAIA Terminal 1, mabilis. I mean, that's my experience. So, with the installment of these new e-gates po, maka-quantify po ba natin kung gaano niya napabilis ang proseso sa ating average waiting time sa pila? Miss Dana, naputol yata si ayun.
Wala. Naputol na. Naputol. Sige, Ayan. babalikan po natin si Ma'am Pakisuyo Dana na lang po. Sandoval. Ayan, medyo naputol si Miss Dana. Ayan, tinatawagan na po ulit. Okay, Ayan. pero ano nga, based nga sa aking experience, not sure about you, pero pag naiya Terminal 3, ano yung mahaba talaga yung... Mahaba talaga, as in parang snakes and considering- ladders talaga yun. Oh, ganun kasi yung yung pila, 'di ba? Mahaba talaga, tas matagal. Tas I don't know kung I don't know the science behind it, no. Pero mas maraming counters ang Terminal 3 eh. Although mas marami siyang flights compared sa Terminal 1, mas marami siyang international okay, flights. nakabalik na si Miss Dana sa linya. Okay, Ma'am Dana, magandang umaga po ulit. Balikan lang po natin yung tanong ko po kanina, no. Kung mako-quantify po ba natin, no, kasi syempre minsan lang po mag-travel ang ating mga kapag nakapag-save up ng money for para makapag-travel abroad, na mapagbakasyon. So tumatatak sa kanila yung kung gaano kahaba yung oras na pinila nila sa immigration. So naka-quantify po ba natin with the new e-gates po, no, kung gaano napabilis nga, kung ilang minuto, ilang oras siguro ang nabawas natin, no, sa pagpila at sa proseso? Nakaka-happy po itong e-gates na ito kasi kita po talaga natin yung bilis nung pagpoproseso doon sa mga passengers po na gumagamit. From the usual 45 seconds po na naka-allot for manual counters po natin, yung may tao na counters po natin, it can go as low as 8 seconds kada tao. So in 8 seconds lang, pwedeng ando ka na sa bagahe mo, pauwi ka na, palabas ka na ng airport. So ang laking bagay po once compounded pag marami po yung gumagamit. Kaya we highly encourage din yung mga kababayan natin na subukan po yung technology kasi minsan po pagka may since technology siya, medyo parang shy yung ilan sa mga kababayan natin na gumamit. But we really encourage the use of these e-gates para po makita natin na talagang na tayo, at par na tayo with our international counterparts.